Lahat mga kababayan, ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon ang paglitsyon ni Sal Panelo dito po kay Bibi Gandang Hari. Eh di ba sinasabi niya nga, hindi daw niya kilala si Bibi Gandang Hari. Alam niyo kung saan po nagsimula yung bangayan nilang yan? Nung minsan na ito pong si Bibi Gandang Hari, nagkalat ng lagim. Naalala niyo yung sabi niya, tumawag po sa akin na Tatay Digong. Ang sabi po ni Tatay Digong, maaaresto daw po siya anytime. Yung ganon. No, sabi niya. Kaya ang ginawa naman ni Sal Panelo, tinawagan niya si Duterte. Sinabi niya na, totoo po ba na may tinawagan kayong tao? Diba? Tawag yan po, etong si Harry Roque, may binalita na sinabi nyo raw na anytime pwede kayong ipa-aresto. Ganon. Sabi ni Digong, wala naman daw po siyang tinawagan. Hindi raw din daw niya tinawagan si Harry Roque. So ang ginawa ni Harry Roque at the time, maliwanag na pinangtataranta niya lamang po yung mga DDS, kawawang DDS, no? Puyat na puyat, tapos walang tulugan sa kakabash, tapos biglang tatarantahin ni Bibi Gandang Hari Roque. Ay, Bibi Digandang Hari Roque. O ngayon, ito naman yung panibago, diba? Sabi ni Sal Panelo, kasi nga nagpipilit etong si Harry Roque. O, ang totoo, no, in fairness sa kanilang dalawa, si Harry Roque po ay kabilang doon sa listahan ng mga accredited lawyers na pwedeng humawak ng kaso dyan sa ICC. Si Sal Panelo hindi po kabilang. Okay, so Attorney Roque is one of the 5 Filipinos na accredited ng ICC. Kaya lang si Harry Roque, bida-bida nung pumunta ron, feeling niya siya na yung magiging defender ni Duterte. Siyempre, malaking pera. Kailangan niya ng pera dyan sa asylum niya. Kailangan niya ng revenue. Diba? Nagre-request siya. Sana hindi mapagbigyan sa asylum niya. Okay. So, ginawa ni Sal Panelo, binara ngayon siya. Sabi niya, alam niyo, kahit sinong abogado gusto, pero kung ayaw naman ng principal, o kung ayaw sa'yo, bakit mo ipipilit ang sarili mo? Tama. Harry Roque, maliwanag. Ayaw sa'yo ni VP Sara. Bakit? Well, ang totoo, si Harry Roque po, isa rin po itong mangga, ang butanding na yan. Bakit? Isa yan sa masugid na human rights advocate nung araw. Sabi nga niya noon, huwag daw iboboto si Duterte dahil yan ay mamamatay tao. Sabi niya, noong 2017, nang manalo maging party list representative, na operahan ni Duterte, na oferan ng pera, tinanggap ang posisyon, maging spokesperson, ano ho ang ginawa ni Harry Roque? Tinolongges yung kanyang sariling paninindigan. At eto na, pinanindigan na ang pagiging diehard kay Digong. Kaya kahit fake news, ikinakapit, hindi po kumakapit sa fake news si Harry Roque. Ikinakapit niya ang fake news. Ngayon, hindi siya tinanggap ni Sara. Ang excuse ni Sara, gusto namin na mag-focus siya sa kanyang asylum. Kung tutuusin po, ang pagiging abogado ni Harry Roque dyan kay Duterte, malaki po ang pwedeng maitulong para sa kanyang kahilingan na manatili sa the Netherlands. Diba? Lalo na dyan sa The Hague. Para ma-handle niya ng maigi, anytime mapuntahan niya si Duterte, basta't available ang schedule. Diba? Malaki sanang maitutulong nun eh. Kaya lang, hindi rin, tinanggihan din po siya ni Sara. At bumuo, kumuha ng grupo ng mga abogado, mga foreigner yung kanyang pinili na mag-handle ng kaso ng tatay niya. Sabi niya, ang mahalaga doon kung sino ang gusto ng kliyente.
Pero kung ayaw ng kliyente, bakit ipipilit? Paka-hard naman ito ni pinagpipilitan pa na ayaw ni Sara kay Roque. Pero Harry Roque, ayaw sa'yo ni Sara. Okay? Si VP Inday Sara ang gumagawa ng team. Dapat bigyan mo ng laya ang kliyente o anak ng kliyente na bumubuo ng legal team. That's correct. 'Di ba? Oo. Harry Roque kasi masyadong maepal. Etong butanding na ito. Grabe, no? Away-awayan na yung mga kampo ng mga Duterte. Kanya-kanya na sila ng diskarte. So, ngayon, speaking of kanya-kanya ng diskarte,